Makinig kayo. Dahil yung sabi ni Elias, ay wag mong makalimutan ang mga taong nag-alay ng buhay nila. At ang ibig sabihin dito, ay magkakalimutan ang mga tao na matay upang paglaban ng kanilang buhay. Sa inyong activity, ay buwa kayo ng isang may figura. Yun lamang. Ay tayo, point work. Diyan na tayo. Tara nga, sagday sa mga muna. Baka, dumaan naman. Tara na. Tayo pa ako. Napaka-RD mo naman. Tatambal tuloy nila tayo ito. Puro pangakasa. Eh, wag mo na lang pansinin, Diyos ko. Focus na pa ako. Eh, tumama ka naman. Eh, di ibig sabihin, gusto mo din ako makasama. Ay, ibang gano'n. English na naman sa akin. Ay, lagay. Try ko muna. Alam mo ba bakit kita dinala dito? Bawang maingin dito. Di ba ito yung pinapagawa ni Sir? Kumuhanin. Parang ano naman mag-ano eh. Teka nga lang guys, ano, puro code na lang tayo, puro code na lang yung nakatunan natin. Gayahin naman natin si Regina, puro pag-aaral. Ayoko nga! At saka may pinapagawa din si Sir Lado dahil ito naman yung bigyan natin ng pansin. Ano ba yan? Ano ba nilalaman ng sangre na yan? Kabanata 1. Matapos ang pag-aaral sa Europe, nagbalik sa San Diego si Juan Crisostomo Ibarra, ang kanyang haring ipag-unlad ng bayan at muling pagkikita nila ang pinakamamahal na si Maria Clara. Amigo, Kayo po pala, Padre. kamusta na? Okay, nasa mabuting kalagayan naman po. Buti kung ganun. Halika, tumupo po kayo. Balita ako darating ang nobyo ng aking hinahanap. Tama po, Padre. Kapitan Chavo, si Don Crisostomo. Pasukin. Magandang araw, Pater. Magandang araw. Kuligay yung pagdating, Ibarra. Kinalugod kong makabalik ka sa ating bayan. Maraming salamat, Kapitan. Nais kong ialay akong natutunan para sa kaunlad. Ibarra, kala ko ba hindi ka nababalik? Huwag mo kalimutan na simbahan pa rin may kapangyarihan dito. Oo nga. Sana hindi ka nabayaran ng mga katurang banyaga, Crisostomo. Padre, ang mahal mong inaanak. Magandang araw po, Nino. Magandang araw, inanak.
Ma-perfect na yun siya. Maria Clara, si Ibarra. Crisostomo, ikaw nga. Matagal na kitang hinihintay. Maria, ikaw pa rin ang dahilan ng mga pelikula. Kabanata 2. Isang gabi, nagkaroon muli ng piging sa bahay ni Kapitan Tiago. Dumalo si Ibarra na may plano magpatayan ng paaralan. Ngunit ang gabi ay nabasa nang dumating si Padre Damaso. Mga kababayan, nakalulungkot mang isipin. May mga kabataan galing Europa na nagmamarunong. At isa pa riyan, anak ng Herehe Filibustero. Baka hindi naman po, Padre. Hindi ako nagkakamali, Tiago. Ang ama niyan, si Don Rafael. At kalaban ng simbahan. Ay, kalaro. Tumayo si Ibarra pinigilan ng sarili. Padre, huwag yung bastusin ng malala na kayo. Siya ay mabuting tao. Bastusin, huwag mo kong turuan, binata. Alam ko ang ginagawa at miniwiga ko. Padre Damaso, hindi ka naman paglapastahan sa pangalan ng aking ama. Siya ay matagal lang na mayabak. Anak ka nga niya, bastos, suwail, at walang galang sa pari. Sa galit, umunod din ni Ibarra ang kanyang espada. Kaya mo pari, tagal ka nang wala sa mundong ito. Crisostomo, tigilan mo! Maawa ka sa pare! Dahil sa'yo, Maria. Dahil sa'yo. Padre! 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 Kabanata 2. Ang gabing iyon, ang simula ng pagbabago ni Ibarra mula sa mapayapang binata tungo sa taong handang ipaglaban ang dangal ng kanyang ama. Padre, ano ang kasalanan namin? Paano po kami minatawag, Padre? Espiritu, Basilio. Kami namin nawawa ng kaya. Ano mo sa inyo dalawa? Hindi kami yun, Padre. Hindi kami ang kumuha. Wala po kami kasalanan. Ako lang mali. Ako na lang. Ay, matanda to! Sinungaling! Tuloy mo na! Kami daw ko! Inay! 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 Tulungan mo ako! Gagawin mo sa akin! Tama na po! Magsalik ka! Tama na po! Wala po kasalanan! Kabanata 3. Hindi na nakita si Crispin Marie. Si Basilio lamang ang nakaligtas at bumalik sa pinakamamahal niyang ina. Basilio? Crispin? Nasaan na yung mga anak ko? Baliw na! Nakita mo yung mga anak ko? Baliw! Nakita, baliw! Hindi nga. Nakita ko may mga anak ko. Huwag niyo Ha? Tulungan nyo. Babaliw yan! Babaliw yan! Lumayo kayo dyan! Babaliw yan! Alis! Alis! Baliw! Babaliw yan! Layo! Layo ko! Ano na? Wala ka sisisa. Nakita ko may mga anak ko, Basilio. Nakita mo ba ang mga anak ko? Sila Crispin? Hindi ko sila nakita, tita. Tumayo ka. Umuwi ka na. Basilio? Crispin? Kawawang sisa. Biktima ng lipunan. Naapin ng kapangyarihan. Basilio, Crispin. Inay! Narito na ako, Inay! Inay! Inay, wala na si Crispin! Pinatay na nila si Crispin! Inay! Kabanata 4. Dahil sa tindi ng dalamhati, tuluyang nabaliw si Sisa, larawan ng inang dinituro ng kawalang katarungan.
Ibarra. Ibarra! O Elias, nariyan ka pala. O Ibarra, hindi sapat ang edukasyon lamang. Kailangan natin lumaban sa katiwalian. Naniniwala ako sa reforma, hindi sa das. Nais ko magpatayo ng paaralan para maliwanagan ang bayan. Ang kaaway hindi lang kamangmangan. Ito'y kasakiman, abuso. Kung hindi kikilos ang bayan, walang magbabago. Amigo, mag-iingat ka. May mga taong gusto kang ipahamak, lalo na si Padre Damas. Ating mga kaibigan sa aking inaanak na si Maria Clara Padre. Agad Damas, sawa na ako sa ipamapi at kasinungalingan. Walang karapatan ng isang gaya mo na hamakin ng simbahan. Hindi simbahan ang sinisisi ko. Tila aking kinakabahan. Hindi mga taong tulad mo ang ginagamit to sa kapangyarihan. Ikaw ay aming inaaresto. Pwede ito mangyari. Hindi! Wala siyang kasalanan, Nino! Nakatapat lang sa kanya yan. Wala siyang kasalanan! Kikita tayong muli. Nino! Maria! Maria Clara, ikaw ba yan? Crisostomo! Crisostomo! Patawarin mo ako. Pinagsapilitan nila akong ipasok sa kumbento. Ginamit nila ang pangalan ng aking ama laban sa akin. Hindi kita masisisi, mahal ko. Sa kabila ng lahat, minahal kita ng totoo. At ako rin, ikaw lamang ang laman ng aking puso. Sana balang araw, makamtan ng bahay natin ang katarungan at kalayaan. Kabanata 7. At dito nagwawakas ang pag-ibig ni Ibarra at Maria Clara, isang pag-ibig na dinurog, pangyarihan, kasakiman, at kawalan ng katarungan. Ngunit ang kanilang kwento ay nananatiling buhay, inspirasyon sa bawat Pilipinong lumalaban para sa bayan. Consumatum est!